So hello, what's up mga sangkay? Welcome po sa ating YouTube channel, Sangkay Janjan TV. At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong patungkol po dito sa balita doon sa Amerika na mukhang tatamaan daw po mga sangkay ng isang napakalaki o napakalakas na bagyo. Talagang ito mga sangkay, itong nangyayari ngayon sa ating mundo, hindi na po basta normal po ito na katulad noon na kapag ka may bagyo mga sangkay, alam na po natin yung lakas ng signal number 1, signal number 2, signal number 3. Ngayon kasi mga sangkay, delikado na po ang mga bagyo. Totoo po yan mga sangkay. Lalo pong nalalagay sa alanganin ang ating planeta dulot po nito mga malalaking mga weather events na nangyayari sa ating mundo. Pag-usapan po natin ito dahil ito daw po ay Category 4. So, ibig sabihin, ito pong bagyo ay hindi po basta-basta natatama sa US. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan. Tayo po dito ay congratulations po pala sa ating lahat. Narating na po natin ang 1.29 million subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po natin maaabot ito kung wala po kayo mga sangkay. So, 10,000 na lang. Madadagdagan na po yung ating YouTube channel ng 300,000 na mga solid sangkay. Ayan po mga sangkay, 1.29 million subscribers na po tayo. Okay, i-subscribe niyo po itong ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po itong ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin itong bansang Amerika ngayon. Category 4 hurricane nagbabadyang tumama sa Florida. State of emergency idineklara. So, nagtataka lang ako, bakit nagdeklara na ng state of emergency? Ito pa ay dahil para mapaghandaan mga sangkay ang anumang klaseng lakas ng bagyong ito. Alamin po natin, no? Kasi hindi na po basta-basta ngayon itong mga bagyo na tumatama. Remember, dito sa Pilipinas mga sangkay, matitindi din po ang mga dumadaan na bagyo, di ba? Signed an executive order declaring a state of emergency for 41 counties. Naghahanda na ang estado ng Florida sa posibilidad ng isang major hurricane sa susunod na 12 hanggang 24 oras. So, isang araw lamang po ang dadaan dito mga sangkay. Hindi ko alam kung ngayon tumama na. Pero ito nga po ay babantayan natin mga sangkay kung ano po yung update. Dahil pag sinabing Category 4, ayan po, hindi po yan basta-basta guys. Delikado po yan mga sangkay para po sa isang bansa natatamaan ng isang hurricane. Maglandfall sa hilagang bahagi ng estado. Kanina idineklara na rin ni US President Joe Biden ang state of emergency sa kabuuan ng Florida upang agarang may handa ang lahat ng ahensya ng federal government sa Okay, ayun na nga po. Nagdeklara na daw po yung presidente ng bansang Amerika ng state of emergency para ano? Para kung sakaling dadaan o dadating na po itong bagyo, at least ready po sila, mga sangkay. Sana ganito din po sa Pilipinas, no? I hope na magawa din po natin ito na yung tipong paparating pa lamang po yung bagyo, ready na po. Well, ginagawa naman po yan nila PBBM, mga sangkay. Pero ito kasi, nag-declare agad doon sa US ng state of emergency. For what, mga sangkay? Para po mapaghandaan ang anumang lakas na tatama doon sa Amerika. Sa Florida daw po ito tatama mga sangkay. Itong state nila. So, nanilikado ngayon ang bansang Amerika. Kasi alam nyo, guys, ilang ulit ko na itong sinabi. Yung mga bagyo ngayon ay hindi na po basta-basta. Bakit? Ang major reason ay climate change. Dahil po ang climate change ngayon, malala na. So mga sangkay, hindi na po ako nagtataka tungkol dito. Dahil ilang ulit na po ito sinabi ng mga eksperto, mga sangkay na delikado na nga daw po ngayon ang mga bagyo. Delikado na. pagtulong sa damages sa posibleng maganap kung lalakas pa ang Tropical Storm Helene. Ayon sa National Weather Service, posibleng umakyat sa far northwestern Caribbean Sea ngayong gabi si Helene at tumawid sa Eastern Gulf of Mexico sa Miyerkules o Huwebes at potensyal na maglandfall sa northwestern Florida.
Ayon kay DeSantis, maring lumakas pa ang hurricane ng hanggang Category 4. Nako. Ayan po ang problema mga sangkay. Naalala nyo ba yung Hurricane Beryl? No? Talagang nanalasa po yan mga sangkay sa Caribbean. Binaybay po ito mga sangkay papunta po sa New Mexico, papunta po sa maraming mga lugar doon po sa Amerika. At eto na naman mga sangkay, ang pagkakaalam po natin, yun daw po ang napakalakas na bagyo at that time. Pero, ngayon na naman mga sangkay, itong hurricane na ito, mukhang tatama din po na mas malakas. Naaabot po sa Category 4. At pwede pa itong umakyat mga sangkay kung sakali. Kasi, alam nyo, ngayon kasi yung mga weather updates, when it comes to weather, okay? Hindi na po nila ganun ka nahuhulaan mga sangkay itong mga lakas na mga bagyo. Bakit? Kasi nga po, ibang-iba na po yung panahon natin ngayon. Akala nila malakas, yung pala mahina. Akala nila mahina, itong Category 4 lang, yung pala sobrang lakas pa. Mga sangkay. So, nakaka-alarma itong weather natin ngayon. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas, 'di ba? Ganun din po ang nangyayari dito sa ating bansa. Kaya nananawagan ito na makinig ang mga mamamayan sa mga evacuation announcements lalo na sa mga coastal areas. The storm has not yet formed, but we anticipate that to form in the next 12 to 24 hours and be a potentially very dangerous storm. The models currently range from it developing into a tropical storm all the way to a major hurricane at Category 4. Grabe. Inatasan na rin ng gobernador ang Florida State Guard na maghanda sa pagtulong sa mga residente. Nakataas na ngayon ng tropical storm warning sa Grand Cayman at Eastern Mexico, habang nakataas naman ng storm surge watches sa Tampa Bay, Charlotte Harbor at Indian Pass sa Florida. Lynn Perez. Okay, so yan po yung tingnan natin, ano po ang mangyayari mga sangkay. And again, kaya po natin binabalita yung mga ganitong klaseng update, pandaigdigang balita, for us to understand na itong climate change ay delikado nga po. At nangyayari po ito ngayon, not just in our country, but globally, buong mundo mga sangkay nakakaranas po ng matinding gupit ng climate change. Malala na po yung mga bagyo ngayon at yung weather natin ay hindi na po basta-basta. Yung init ng panahon, yung kapag umulan, sobra rin. Yung mga wildfires, mga sangkay, pagkatuyo ng mga ilog, yan po ay nagaganap sa panahon natin ngayon because of climate change. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And again guys, paki-subscribe po itong ating YouTube channel. God bless everyone.